tanggalin tong box na cover niya. Okay, so meron pa dito screw sa ibabaw. Wala pa akong tigahawak ng camera ngayon. Tatlo dito sa gilid, kabilang gilid. Pagkatapos po sa ibabaw at sa gilid, ano po dito sa likod, ano po dito is isa, dalawa. Tabi lang po muna natin sa mga screw para hindi mawala. Tapos po matanggal ng sa gilid at sa likod. So pwede na po ito iangat. Ayan. So ito na po yung cover nya. Testing po ito. Tanggalin po natin ito. So angat lang po natin ito. Ayan po. So tanggal na po yan. Sunod po is itong control box. So, tanggalin po muna natin tong ground na to nakakabit. So, ito po isang screw. Kulang po para ng screw. Ito po, tanggalin din po natin ang screw para matanggal po natin yung takip. Pwede niya po ito iangat kasi yan po may nakalagay po yung ano, yan po yung nakapatong ano niya. Okay, so pwede niya po ito ilapag. Okay, so tanggalin niya po ang takip. Okay, so ito po makikita niya po sa takip, meron po itong wiring diagram. Tanggalin po natin itong wiring na to. Ang gandahan po nito is ano na po ito siya, socket type. Hindi na po tayo mahirapan masyado sa wiring. Okay, so pindutin nyo lang po itong lock. Dalawang lock po yan, yan po sa bahila. Tanggal na po. Okay. Ito yan sa pan motor po ito na connection. Ang sunod po is ang sa compressor. Pwede po kayo tumanggal dito. Ito po, tatlong wire lang po ito. So, pwede po kayo magtanggal dito, control board mismo, or kaya dito po. Okay, so saan po kayo mapapadali. Okay, so dito na po tayo magtanggal. So kakalanganin po natin tools dito. Ito po, adjustable. Ito po yan. Iangat-angat nyo ng photo. So kakapit pa masyado. Ano po, okay, para tanggalin. Okay, so yan lang po yan, kadali. So ito na po yung takip nya. So balik lang po natin ito para hindi mawala. Saka ito. So ito po yung overload ng compressor. Protection po ito sa compressor. Pag may abnormalities po, ito po ang mag-trip para hindi masunog ang compressor. So ito po yung wiring nya, wiring diagram. So kailangan nyo lang po malaman ito. Meron po ditong S, kabila po is ito is common, at itong sa
kabila po ay okay, running, letter R. Pag magtatanggal po kayo nito, pwede nyo lang po ito siyang isulat o kaya picturean po. The starting po nito is blue, so make sure po na tama po ang pagkakabalik nyo po para hindi po magka-problema ang inyong aircon. So ito po, tanggalin po natin to, starting blue. Okay, so kakalog na yun po lang yan. Okay, starting blue, common is black. So may zip tie po siya dito, so pwede po natin yung putulin dyan gamit ang side cutter. Tabi lang po natin ito. So, natanggal na po natin sa fan motor at sa compressor na linya. Screw po yan dito sa ilalim. Ayan po. So, tanggalin natin yan. Ayan. Dito po sa kabila. Okay, so pag natanggal na po yun, madali nyo na po itong hihilahin. Pag-angat po natin ito pa, ayan po, so maangat na po yan. Okay, so ito na po yun. Medyo madumi na po siya. Tanggal na po natin. Ito po, pwede na po ito tanggalin din. Mapatong lang po yan dyan. So, pwede na po natin itong linisan ang kanyang evaporator at yung condenser nya. So, expose na po yan lahat. Okay, so, harap at likod. So, gamitan po natin ito ng pliers. Okay, so may lock po yan. Ito yung lock nya. Okay, so, clip nyo lang po yan. Yan. Post diin. Tanggal. Ito po. Okay, tanggal na po. So, meron po yung ano siya, yung design nya. So, meron pong stop, parang ano po yung flat dito. Tanggalin na rin po natin ang motor. Meron pa po pa ng yung evaporator blower. So ganun din po, clip nyo lang po dito, tapos sabay hila pataas. So ikot nyo lang po para kita yung mga screw dito. Tanggalin lang po natin tong tatlong screw. 1, 2, 3. Okay, so tanggal na po siya. So itabi rin po natin to. Ito na po
lahat ng ating lilinisan. So simula na po tayo.
assemble na po natin. So, una po nating ilalagay na ito po yung styro na to sa ilalim po to dito. Okay. So dapat naka-fix po yan. Sunod po ay yung sa condenser blower. Siya sa aircon. Okay, i-slide nyo yan po yan dito yung sa unit. Dito po pala sa kabila. So makikita nyo po ito. Ito. Diyan hanggang dito hanggang dun. Kita ko po sa inyo. So dito po kayo hawak. Babaw. So sabay nyo po ganyan. So po ispasok nyo po yan dyan. Kabila wala na po sa kabila, so dito lang po kayo mag-focus. So dapat makapasok siya lang. Yan po natin wire. Yan sa paidiin po. Okay, so swak na swak. So pasok natin dito. Sunod po ay yung screw nito kasi para hindi po siya maangat, so i-fix po natin yan. So balik po natin yung screw dito, yung dalawang screw. Okay, so ang sunod po ay yung dito po, yung control. Skabit na po natin dito yung sa control. Walang control. Dapat may karate po kayong katabi na pamunas.
ito po yan po is color blue starting. Okay, so kabit po natin dito starting. Okay, so may guide po yan dito. Ano po yan, ito, dali lang po ito kabit. Okay, so sabay din. Tapos ito po yung yellow sa common, dito po yan sa common. Okay, tapos itong black ay dito po yan sa ay itong control box. Ito ang control box. Ano po yan? Dito po. Ito. Dito. Pwede po yan dito sa ilalim. Dito po yan sa yan. Ilalim. So, ipan nyo po para wala pong tubig na napasok yan. So, ito po, hindi nyo po ito makakabit kapag mali ang posisyon. So, ano po yan, hindi po kayo mamali pagpasok ito. So sabay check nyo rin po yung mga connection, higpitan nyo lang po. So diin nyo lang po yung isa-isa. So ito po yung capacitor, nasa loob niyan. Kapit po natin ang filter. Ito po ang sumasala ng mga alikabok. Pagkatapos po itong isang styro sa ibabaw po yan. Check nyo po, paikutin nyo po itong blower kung walang nakasagabal. Okay, so okay po, wala pong tunog at wala pong sumasayad. Sunod po ay yung top cover. Ito po, top cover. So ganyan lang po, balik. So dapat po nakapagat to dyan. Okay. So balik na po natin yung mga screw. Tap ng screw po dito sa side na to.
So galawin nyo lang po itong, minsan po kasi hindi po nakaano yung butas. Ganyan. So galawin nyo lang po itong control box. Okay, so sunod yung dalawang screw po sa baba. Dalawa lang pong screw, isa. Isa lang po dito na side. Sunod po dito sa ibabaw sa isa. Okay, nice and tight. Okay na po tayo sa body. So, dito naman po tayo sa cover, front cover. Ito po. Ito natin. Okay, so color coding po yan. So, pula to pula, orange, itim. Pwede natin sa balik. Ito po yung knob. Okay. So, tapos na po ang ating paglilinis ng aircon. So, dito. Pag alam nyo lang po ang so tip lang po pala. So ito po sa mga ano lang po ito na klase na aircon, itong klaseng plug po. Okay, so may plug po siya sa ibabaw. Okay, so kadalasan sa carrier, kondura at galvanator lang po ito na klase na outlet or aircon plug. Meron po dito sa ibabaw. So ang purpose po nito, so kung makikita nyo po, so timer po ang gamit dito. So meron po kayong constant na on. Yan po, naka-on lang po yan. At pwede nyo po siyang gamitan ng timer. So meron pong 2 hours, 4, so max po niya is 12 hours. Okay, so ang purpose po nito is connected po ito sa timer. So pag nag-set po kayo ng 2 hours, sinet nyo po yan sa 2 hours, ang aircon nyo po, so ang aircon nyo po is aandar lang po for 2 hours. So pagkatapos po ng 2 hours, mamamatay na po ang aircon nyo. So yung nakasaksak po dito sa outlet na to ay magkaka-power. So ang sinasaksak lang po dito is mga electric fan. So pwede po nyo dito gamitan yung electric fan nyo, masiling, yung stand fan. So kapag nag-off na po yung aircon nyo, sa sinet nyo na 2 hours, so aandar po yung nakasaksak dito ng electric fan. So siguraduhin nyo lang po na naka-on po yung electric fan nyo. So para pag trip po ng compressor ng aircon nyo is kaka-power to, so yung electric fan nyo po is aandar. So hindi nyo po mapipil na ang biglang init ng yung kwarto dahil umandar po yung electric fan. So ito po ang isang tip po sa inyo. So maraming salamat po. Hope may natutunan po kayo sa video na ito, paano maglinis. Susubukan po natin paandarin. Saksak po natin. On pa natin. Yun. So, check po natin ang high and low. Yun, high and low.
lamig na po.